Nagbabalik po kami dito sa Aksyon sa Umaga. Maituturing daw na pinakamahirap sa lahat ng presidential candidate si Mayor Rodrigo Duterte base po sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pero siya naman ang pinakamabilis na lumago ang yaman. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Narito ang report ni Ed Lingao. Si Rodrigo Duterte ang pinakamahirap sa mga presidential candidates kung pagbabasehan lang ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kandidato. Noong 2014, ang net worth ni Duterte ay nasa 21.9 million lamang ayon sa datos ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ. One-third lamang yan ng net worth ni VP Jojo Binay na nasa 60 million pesos. At more or less one-fourth lang ng kay Miriam Santiago na nasa 73 million pesos. At kay Grace Poe na nasa halos 90 million pesos. At nasa 10% lang ng yaman ni Marojas na nasa 202 million pesos ang net worth noong 2014. Pero kung titignan ang datos ng PCIJ, pinakamabilis naman ang pag-angat ng yaman ni Duterte sa lahat ng presidentiables. Sa final na 2015 SALN ni Duterte noong isang linggo lang na nakuha ng PCIJ, nasa 23.51 million pesos ang net worth ni Duterte noong December 2015. Kinumpara rin ng PCIJ ang pag-angat ng yaman ng mga presidentiables at ito ang kanilang nakita. Base sa records ng PCIJ, ang SALN ni Duterte noong 1997 ay hindi man lang umabot ng 1 milyong piso. Sa loob ng 19 na taon, lumago ang kanyang pag-aari ng 2,519%. Sunod si Binay na lumago ang kayamanan ng 1,975% noong nakaraang 25 taon. Pangatlo si Rojas na umangat ang yaman ng 1,483% sa nakaraang 2 dekada. Pang-apat si Miriam na umangat lamang ang yaman ng 50% noong nakaraang 2 dekada. Ang nakakagulat ay ang kay Grace Poe na nalugi raw ng 40% noong nakaraang 4 na taon. Kung bubusisiin ang SALN ni Duterte noong 2015, hindi makikitang sinasabing higit 200 milyong pisong nakadeposito raw sa BPI Pasig na ibinunyag ni Senador Antonio Trillanes IV. Ang nakalagay lang kasi sa SALN ang total amounts ng cash at mga valuation as of December 31, 2015. Sa cash on hand, 14.8 million ang nilista ni Duterte. Kung ipagsama-sama ang pera, alahas at investments, aabot raw ang kanyang personal properties ng 19.38 million pesos. Sa real properties o mga lupain at sasakyan, inilista ni Duterte ang 4 na lupa sa Davao City na nabili raw niya ng 480,000 pesos noong 1995 at 1996. 2 sasakyan lamang ang dineklara ni Duterte. Isang Toyota RAV4 na nabili raw niya ng 800,000 pesos noong 1996. At isang Volkswagen na 40,000 pesos lang noong 1978. Sinumite ni Duterte ang SALN na ito noon lamang April 21, 2016. Ed Lingao, News 5. At kaugnay po ng balitang yan, kasama po natin live dito sa studio ang abogado po ni Mayor Duterte na si Attorney Salvador Panelo at ang Executive Director po ng Transparency and Accountability Network na si Vince Lazatin. Magandang umaga po. Magandang umaga. Good morning. Okay, sisimulan ko muna Vince, kay Attorney Panelo. Dahil ito nga yung mainit, ang dala nyo, dumating kayo sa BPI, ang dala nyo ay SPA and not a waiver. So, ang tinatanong po ngayon, bakit hindi waiver ang bitbit nyo? Lalo na, malaki po ang kaibahan, di po ba, attorney, bilang isang lawyer na rin, sa SPA kumpara po sa waiver? Kasi very specific po yung nakalagay na power na ibinibigay po sa inyo ni Mayor Duterte. Ano bang intindi mo ng waiver, Cheryl? Ako po, kung akong tatanungin nyo, ang intindi ko po sa waiver ay kahit sino ay maaaring pumunta sa bangko at pinapayagan mo na kahit sino ay tignan ang iyong that particular account. But doon po kasi sa SPA, kasi nabibigyan din po ako ng SPA, ay yung kung ano lang yung specificong nakalagay doon sa SPA, binibigyan ako ng power kung ano lang yung pwede kong gawin. With this kasi, attorney, nakalagay po ay para doon sa certificate, tumanggap noong sertifikasyon ng balanse at yun pong deposit. Tama po ba ang aming intindi doon sa ako bilang pag-intindi ko sa difference ng waiver at ng SPA? Alam po niya, pag sinabi niyong waiver, ibig sabihin, tinatanggal mo ang iyong karapatan sa proteksyon ng batas. Ang batas ay nagsasaad na
hindi dapat i-reveal ng isang bangko ang deposito ng isang kliyente. The moment you authorize someone, whether by SPA or whatever document, authorizing him to go over your record, then you're waiving your right to the protection of the law. So, yung SPA sa waiver, iisa lang yan. Kaya nga natatawa ko kay Trillanes. Taka muna, natatawa ko kay Trillanes kasi sinasabi niya, SPA lang naman naman dala, hindi naman waiver. Ano naman tingin mo? Pag ikaw ay nag-waive ng right mo sa, kasi exclusive sa iyo yan eh. Opo. Pero pag binigay mo sa iba, o di tinatanggal mo na yung karapatan mo na ikaw lang ang pwedeng tumingin. Opo, pero po, di po ba lumalabas po dito sa SPA, kayo lang po ang pwedeng sumilip, tumingin, tapos ibabahagi nyo po sa publiko? Ganun po ba ang mangyayari? Ibig sabihin, my client has waived his right to the protection of the law, na siya lang ang pwedeng tumingin. Aha. O, the waiver, O, wini-waive po niya yon sa inyo lamang po, kasi sa inyo lang it's po still a waiver. nakalagay. It's still a waiver. He's waiving his exclusive right. But we're asking po, ang kinihingi Ay, po hindi. kasi na klase ng waiver ay para masilip po ng sambayan ng Ay, hindi. Pilipino. Pag winave ng isang tao ang kanyang karapatan sa protection ng batas, wini-waive mo. Ngayon, nilabas ni Apo. Mayor Duterte sa akin. So, ibig sabihin, hindi niya ako pwedeng i-demanda, hindi niya pwedeng i-demanda ang bangko kasi winave niya na nga yung right niya Apo. sa protection ng batas. Pero sa amin po, kung ako ang pupunta, hindi ako bibigyan ng bangko kasi wala akong SPA, ikaw lang ang may SPA eh. Tama po ba ako sa intindi Correct. ko? But still, the client is waiving his right to the protection of the law. Eh, ba't hindi na lang po waiver na katulad na para po na lang sa lahat? At para Inauthorize- in general, kayo lang po kasi ang Oh, ino-authorize. yes, but I've been authorized also to make it public. Okay, that it wasn't clear eh. Very clear So yun. you'll make it public once na makuha nyo po. Unang-una, tinan mo yung kanyang, itong document na ito, Opo. specifically, nagre-request siya ng particular account. At nakalagay dito sa form ng BPI, wini-waive niya. Very clear yung paragraph na yan. Opo. At nakapirma si Mayor Duterte. Ibig sabihin, talagang wini-waive niya lahat. Okay, so ang lalabas po ay ang hiningi nga po sa inyo ng BPI, yan ay hindi nyo na po hawak, 7 araw. So Hindi, pagkatapos hindi. na po yun ng eleksyon, Teka muna. Attorney Panelo. Teka muna. Nagpunta ako doon, meron akong waiver or Yes, SPA. Opo, ito po. At meron pa siya at the same time request na tingnan ko yung kanyang record Opo. at ibigay sa akin para may pakita ko naman kay Mr. Trillanes. Then sabi ng bangko, sabi niya, unusual ho yung hinihingi yung request sa amin. Hindi ho standard yan. Kaya pwede ho ba pag-aralan namin, magkukonsulta pa kami sa aming outside counsel. Sabi ko, teka muna. Ako, klaro naman yung SPA saka yung waiver. Ang hinihingi lang naman sa inyo ng kliyente ko, magbigay kayo ng certification na wala siyang 211 million. Ang tanong ko sa inyo, in-examine yung record. Opo, meron ba kayo nakita 211 million pesos, whether singly, collectively, or cumulatively deposited to his name at the inception of the account? Wala po. Wala pala. Di-issue niyo ko ng certification. Pero kayo rin po ba ay hingi, pwede rin po bang ilabas yun na yung buong transactions po, the history of the transaction, magkano yung pumasok, lumabas, ito po ba isa sa publiko rin po ninyo, Attorney Hindi na nga Panelo? kailangan magiging irrelevant kasi nga he raised the issue na merong 211 million pesos sa kanyang account. Yun nga hinihingi namin mulat sa pool, walang ganong pera, whether at the inception, during, at the end. O so ano pa, di magiging irrelevant na yung mga transaction na sinasabi mo. Matanong ko lang po, Attorney, binigyan na rin naman po kayo ng waiver. Ano po, ng SPA niya, Mayor Duterte. Bakit hindi na lang niya kasi siya na ang pumunta sa bangko, may history siya na magsiwala. Total, parang lumalabas din na open na ako Sige, silipin mo, ikaw na bahala, Attorney Panelo, para lang po mas mabilis at mas makita po ng tao yung sinseridad na talagang wala po siyang itinatago. Ito na, I'm sure it would be easier and faster. My goodness, bilang Cheryl. may-ari po ng account ay mas madali pong humingi ng history ng aking bank accounts at siwalat ko na lang sa publiko. Another, my goodness, Cheryl. Okay, sige lang You po. know, Okay, ako po when ay Mayor- nagtatanong bilang isang when Mayor- mamamayang Pilipino. When Mayor no? Duterte, nung si Mayor Duterte ay nag-announce Opo. na magwi-waive siya ng kanyang karapatan sa protection ng batas, in effect sinasabi niyang, wala akong tinatago. Tingnan niyo ang aking waiver. Tingnan niyo ang aking deposito.
So it should erase all doubts as to whether or not he has that kind of amount as alleged by Mr. Trillanes. Hindi siya kailangan pumunta sapagkat unang-una, marami siyang kinakampanya, ilang araw na lang eh. He cannot afford that. That is precisely why he asked his lawyer, Apo. and that's me, to go there in his behalf and issue the special power of attorney. Attorney Panelo, pupuntahan ko lamang po si Mr. Lazatin. Bilang director po, executive director po ng Transparency and Accountability Network, ano po ang reaction with what happened yesterday dahil nga po nagugulo na ang taong bayan dahil lang dito sa waiver at sa account nga po ni Mayor Duterte. Ano po, na SPA ang hawak nga po instead of a waiver? Sa akin kasi, simple lang yun eh. Opo. Sabi nga ni Mayor Duterte na doon sa first debate na sa publiko niya lahat ng mga accounts niya, lahat ng mga, he waives his rights, di ba? Ang nakita natin kahapon, itong hawak ni Attorney Panelo, is a special power of attorney. Hindi naman nakalagay waiver eh. Special power of attorney. Eto nga waiver, Makikita talaga yung special power of attorney eh. Kung pwede tayong gumawa ng isang analogy. Halimbawa, si Mayor Duterte may bahay. At sinasabi niya, at sasabihin niya, ay walang laman yung bahay ko, wala namang akong tinatago. So I will give you a special power of attorney to look at my kitchen. Hanggang kitchen Hanggang ka kitchen lang. Paano Opo. yung restaurant na house, di ba? Oo. So parang ganun yung special power of attorney. Napaka-cated ang sinasabi ni Attorney Panelo na waiver. Hindi naman waiver yan eh. Waiver is to the whole bank account, its history, everything. Kung walang tinatago, ano bang Attorney kinakatukan Panelo, ni Mayor baka naman Duterte? pwede Natatawa na lang ako. Oh, pasensya na po kasi Natatawa syempre. ako sapagkat di kayo pareho abogado eh. Kaya nga, exactly. Pero hindi ibig sabihin, wala kaming alam, Ito, di ba? tingnan mo, may dokumento. Ang dokumento, ito na nga yung waiver, nakatas dun sa SBA. Sinasabi rito, babasahin ko ha. I hereby authorize the bank to disclose whatever information relative to my deposit account by virtue of this certification issued upon my request. I hereby waive my rights under the bank secrecy law and other applicable law. I hereby further release the bank, its director, officers, employees, or agents from whatever liability that may arise from such disclosure. Waiver na nga, my Ayun, goodness, sige. another my goodness. So ang Okay, ibig sabihin, pasensya na po. ba't kailangan may special power of attorney? Eto na nga. Kung yun. You need a special power of attorney because you're giving me the authority to receive everything. Okay, given po na sabi nyo nga po bilang lawyer, okay, pareho lang po yan. So once po na makuha nyo, regardless before or after the elections, ang sinasabi nyo po ay lahat Oh, yes. na makukuha nyo, Yes. na matatanggap nyo sa BPI, ay isa sa publiko po ninyo. Yes, in fact, alam At mo, kasama po yung in and out, yung history po ng kanyang bank Alam mo account. bakit lahat? Opo. Eto na nga nakalagay dito. Ito yung mo SPA. To show the current balance as well as the fact that at no time since the opening of the account, ibig sabihin, binubuksan mo lahat mula sa opening. Eh si Trillanes hanggang 2012 lang yata o 14 lang hinihingi niya. Kami nga, hindi, buksan mo na hanggang sa dulo. But if you do that, it will take months. Kasi isa-isain mo yon, magkakaroon ka ng computation doon. But obviously, the bank, the PI, has did that already. Kaya tinanong nga ko sila, meron ba? Wala. Singly, collectively, cumulatively. Sir, wala. O then you issue me a certification. Sir, pag-aralan namin. Siguro po In maganda. fact, Ayan, challenge in po fact, ito I sa was BPI. demanding BPI. Sabi ko, pag hindi nyo binigyan kami ng certification based on your records, I will sue this bank to every cent it has. Okay. Mas detalye Attorney Panelo, ang hingin nyo. In other words, ang punto ganito, hinamo si Trillanes, si Mayor Duterte, na mag-waive ka. Nag-waive na nga siya. Gusto niya nga ilabas. Eh, ang bangko ang nakikiusap na wag muna. O hindi, anong kasalanan ba ni Mayor Duterte yun? Sir Vince, gaano po, sa lahat po ng kandidato, ito generalize ko po, gaano ka-importante pong malaman ang laman ng kanilang mga bank accounts para hindi na mauwi sa ganito na we're on the last stretch of the election na deciding factor na nagagawa pang pamukol sa isa't isa whether totoo or hindi po. Yun. Kaya napaka-importante itong SALN na dapat i-disclose doon ng mga lahat ng public officials yung mga details ng kanilang mga assets, whether it's house and lot, properties, bank accounts. Para malaman ng tao kung ano bang katotohanan doon sa kayamanan ng isang public official.
So it's really important na pati yung details ng mga ilang bank accounts, kung saan bangko, dapat ilagay dun sa SALN nila. Kaso parang lumalabas din po sa mga SALN, sa mga balita or lumalabas sa mga balita, hindi rin laging totoo yung inilalagay ng mga kandidato or ng mga opisyal ng gobyerno na totoo yung kanilang SALN. Yun ang problema natin. Nakita natin kay Chief Justice Corona, di ba? Yun ang, dun siya sumabit dun sa SALN declaration niya So, I think government officials kailangan talagang to take these disclosures very seriously, and not to take it lightly kasi sasabit sila Alam mo, may remedyo dyan. Okay, Gumawa Attorney ng batas na pag ikaw ay kandidato, kahit anong position mo, you waive all the rights under the law, yung protection mo. Ganun lang kasimple yun All Congress has to do is to enact a law that will waive all the rights of the candidates to the protection of the bank secrecy. You think congressmen will do that? Sila elected O official. hindi abolish natin. Kung hindi Yun sila... Ay, hindi rin pwedeng abolish katulad ng sinabi ni... Hindi. Ni Mayor Duterte. Teka muna, mali kayo doon. Tanda mo, si Mayor Duterte at the inception of his campaign, hindi pa nga siya kandidato, sinasabi niya, ayaw ko magpresidente kasi may problema tayo dyan dahil maraming institutional restraints. Kailangan magdi-declare ako ng revolutionary government dyan. Alam mo, yung kandidato, pag sinasabi mo na yan sa elektorado kung anong gagawin mo at binotohan mo siya, you're giving him the mandate, the authority to do what he wants to do kasi sinabi mo na sa kanila. Tingnan natin sa darating na May 9 But he will kung not ano do po that. ang lalabas No, natin. but he will not do that because he said, no, I'm trained as a lawyer. Okay. Gagawin ko in accordance with law. Pero kung gagamitin niyo naman ng batas para sirain niyo ang proteksyon sa sambayan ng Pilipino, then I will do my duty as president. Thank you so much for joining us. Sorry po, maiksi po ang ating oras, pero ayan, may natutunan kung bakit tayo. kasi- Pareho ang waiver sa SPA, sabi ni Attorney Kung bakit kasi Panelo. wala kang programang isang oras ka? Ay, sa O yung management, bigyan niyo to para mahaba-haba ang usapan. Marami pong Mr. Manny salamat. Pangilinan, I'm already calling your attention. Attorney Sal, thank you so much for joining us. Thank you for having waking us. up. Ang abogado po ni Mayor Duterte. And of course, Sir Vince Lazatin, ang Executive Director po ng Transparency and Accountability Network. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.